explain gabay mga kaigsuon. In verse 26 mga kaigsuon, makita na to diha nga naay word diha nga dominion, no? Somewhat they called ano na control, no? Or overseer sa uban nga kuan, sa uban nga kanang meaning, no? Or so may tawag na antonyms ba or synonyms, no? Synonyms. Okay. Now you today, then God said, "Let us make man in our image." No? So sa ato pa, ang naong sa Ginoo, ang forma sa Ginoo, sama sa tuwang panagway. Napamamo diha? Amen. Okay? Sama sa tuwang panagway. No? Pero, may bulong ka ba, no? Unsa ka na ka-intellect, no? Unsa ka na ka-gahom, no? Or unsa na siya nga some sort of being nga parihar man sa tuha o forma. Pero sa gingon sa Ginoo mga kaigsuonan, let us make man in our own in our image. Okay? Nagpasabot na nga pariharan tagdagway sa Ginoo pero dili ta mga Ginoo. Napa mo diha? Ang one thing lang nga murag parihatag sistema sa Ginoo kay naatay dominion, naatay control over the fish of the sea and over the birds of the heaven and over the livestock and over all the earth and over every creeping thing that creeps on the earth. Mura na nahimong mao na to sa Ginoo pero dili ta mga Ginoo na mo diha. Amen. Nahimutong ko sa amuhang schoolmate, every magwali siya, ang Dios kasagara ang Dios gyud diali sa kalibutan aron magpa katawo, no? Pero ang tawo nagpakaginoo, no? Tama, no? Dili sa mga Ginoo pero nagpakaginoo. Napa mo diha? Pero usa nga gi-promise sa Ginoo mga kaigsuonan or gi-design sa tuhang mga tagsa-tagsa ka mga kinabuhi as a human being is that aduna tay dominion, aduna tay control, no? Free ta nga mangisda, no? Free ta nga muihaw baboy, kung tay baboy, no? Free ta nga muihaw sa mga livestock, free ta nga manguhang langgam, gawas sa mga indigent, gidakot ta, no? Pero what I mean is that pwede na tayo, no? Pwede na kita nga mukaon ana, manguha ana, pwede kita nga, sa sa unang panahon mga igsuon nga wala pa yung mga endangered species, no? So, ang means of their food, no, is pinaagi aning mga mananapa, no? Pinaagi aning mga nilalanga, no? So, ano na po tayo, I believe, no? Ano na tayo dominion, or ano na tayo control sa tanan nga makita na to. Right now, na may mga balaod sa yuta, no? Pag-abot sa Exodus, na may mga balaod ng Ginoo. So, abot na panahon nga, di na ka pwede makuha sa imuhang, sa mga hayop, sa imuhang silingan, no? Ano ba yung mga tikya? Pero, ang atong ipasabot mga igsuon is that, pwede kayo ta, no? Or, kontrolado na to ang mga animals, tanan nga makita na to, o dili sila makasupak na to. No? Kanang bato, i-move na nyo ng bato, di na mo reklamo ni mo. Sa mga si Pastor Artiroy, no? Dili, ganahan ako, dili na sila mo reklamo, no? Kanang mga manok, imo nang ihamo, dili na sila mo reklamo, musyagit lagi na sila, no? Pulag-not lagi na sila, no? So, muna i-design sa tuhang mga kinabuhi, or sa tuhang as human being. So, God created man in His own image. In the image of God, He created him. Male and female, He created them. Okay? And God blessed them, no? Gipanalanginan sa Ginoo ang tawo, nakakao diha. Amen. Inay mo tapat na po, no? Gipanalanginan ka sa Ginoo. Inay mo, gipanalanginan ka sa Ginoo. Kaya mo, magtutoo ang tapat, no? Gipanalanginan ka sa Ginoo, no? And God said to them, be fruitful and multiply and fill the earth. Wala na yung gano'n nga. Gitawag nga global warming, overpopulated na ang kalibutan, no? Pero, kung siya design sa Ginoo nga, food ano yung tipo kalibutan, no? Siguro, dapat kada island, tayo magpuyo, no? Or kada
lugar na magpuyo, no? So, pamay wala na puyan ng mga islands, no? Pero unay design sa Ginoo sa atuhang nga tawo, no? Be fruitful and multiply and fill the earth and subdue it and have dominion over the fish of the sea, no? Di ba ni kanyapon, no? Na atay control anak nila tanan ng mga nilalang. Okay? So, in other text na to, in Psalms chapter 24 verse 1, God is the owner of everything. Okay? We are only the stewards. And the earth is the Lord's and the fullness thereof. Okay? Kasi tagiya sa kalibutan, Ginoo. ang Ginoo, no? O ang kinatibukan ani siya mo tagiya. Napapa mo niya. Tanang nga nakita nimo, og na ako karon igsuon ang Ginoo may tagiya na, no? Ang Ginoo ay tagiya sa imong cellphone. Ako pa mo niya. Amen. Yeah, yun na. Iuli na sa Ginoo, no? Ang Ginoo tagiya sa imong sanina. Sa imong kinabuhi ang Ginoo may tagiya na, no? Ang Ginoo tagiya sa bangko nga ato ang gilingkuran karon, no? Ikaw ang pagamit sa Ginoo ana. Napa pa mo diha. Amen. Kalibong ano kay tagiya ang Ginoo, kita may gahimo, no? Pero I tell you, and the fullness thereof, tanan nga makita, mga kaigsuonan, tanan nga makita nato, no? All tangible things and intangible, all reachable and unreachable nato belongs to God. Okay? Makita nato, di makita, ang Ginoo tagiya na, no? Dili ta tagiya na, no? Igo lang tang mga piniyalan. Yan lang ito. The world, tanawa o? The world, ang kalibutan, o ang tanan, nga naa sa kalibutan. Si bisan kinsa nga naa sa kalibutan, ang Ginoo may tagya ni anak. I tell you, even si Satan, no? Even ang mga angels, ang Ginoo may tagya na, kaysa may gahimo anak, no? Pero tungod kay naay pagsupak ang mga anghel, nakakapot sila yung paghukom, mga nag-abot sa panahon. Okay, so, atong balikan mga kaigsuunan. The earth is the Lord's and the fullness thereof. Okay? Huwag yun tayo kapangalian na ako amaning, no? Ako amaning sa dina, ako amaning sipon, no? Ako amaning kwarta, no? Ako amaning kinabuhi, no? Kung na, sa kalibutan, makita na to na, kita, ako amaning kinabuhi, nga ako may kinabuhi. Okay? Ako amaning, wala mo hold, no? Sa titawag ka na, nga ako'y, sana, nakalimut ka sa terminology, no? Nakoy katungod, no? Nakoy katungod nga mo kinabuhi sa ako nga kinabuhi. Kay tungod kay ako ani kinabuhi. Pero I tell you, kana ang kinabuhi nga imong kinabuhi karon, ang tagya na Ginoo. Pwede na nakuhaon sa Ginoo unya, ugma sunod ugma, no? So, and the fullness thereof, the world and those who dwell therein. Now, naka-experience ba mo mga igsoon o nakahulang mo o sakyanan? Okay, sa amin nakahulang mo sakyanan. Ako, permente ko magkahulang mo motor. Pagrulan, at lang umi, mahulang yung motor na sa mga sister Raisa. Maka-experience mo na or naka-experience ba mo o panghulang o balay o puyo sa laing balay? No? Kaba, naka-experience ba mo? Nakatulog sa laing balay? No? Ayaw mo buhaton, you treat it with extra care, no? Because dili na imuha, di ba? Nawalan kay cellphone. At karumon dili mahal ko ka mahal ko kay iPhone no, iPhone 16 Pro Max, no? Mahal ko ka o pulipit pa yun. No, iPhone 16 Pro Max pulipit pa yun, no? Sorry. Ang imong pagtrata sa imong gihulman, mag-exert kag extra care, di ba? Mahulang kag sapatos sa lain, no? Extra care gina. Mahulang kag sundang sa lain. Hindi mo na talon gini mo tigbas, no? Kay masig mapangan ko niya, kasabaan ka strikya. Ako pa mo diha. Okay? Mahulang kag motor, no? Di ka magbasta-basta niya palagras o dagan kay dili na imuha, no? Basin makabayad ka o magkapaayo ka. Pero katuha, plastic oil, no? Kung sa ito gusto buhaton sa tuha, ato nga buhaton, no? Pero ipasabot na itong mga kaigsuonan that even though giampingan na ito ang butang sa uban, pero
ingana po nung data mo trade sa tanan nga mga butang. No, ingana na to paghandle ang tanang mga butang. No, tanan nga makita o dili makita na to, ingana na to paghandle. Let's handle it with extra care. Because ang tag-iya sa tanang mga butang, dili ikaw, dili ako, dili sila, kung dili ang Ginoo. Okay? So ang butang nga naa nimo karon, pwede na bawion sa Ginoo inagabot sa panahon or sa sakto nga panahon or sa iya nga kabubuton. Okay? Pwede na siya kuhaon sa Ginoo, no? Tingala ka naguba wala kang cellphone rin, no? Pa magkanagamping sa imong cellphone, di ikuha sa Ginoo, no? Naguba siya, no? Or mubalik siya sa nature, no? Nga iya nga gigikadan, no? So that's how we ought to treat everything. Okay? Everything we have because sa tinuod lang mga igsoon, everything belongs to God. Okay? At mo diha. Amen. Ina mo tapad, no? Ang pinya ang imong mga butang, no? Ang pingi ang mga butang. Ang pinya imong asawa ug bata. Sa iyo ba? No, ang pinya imong kaugalingon, no? Kaya gihulaw na ni mos Ginoo, hinulawan na mos kinabuhi sa Ginoo, no? Ang imong lawas giumol lang na sa Ginoo gikan sa abog, no? Doon, nature gikan na sa kuang mga mama, no? Kay di anak man ta, pero gikan na siya sa abog mga kaigsuonan, no? Muna nga wala tay katungod, no? Nga muhugaw-hugaw sa tong lawas, no? O wala tay katungod nga mudaot sa tong lawas. Nakapataw mo diha. Amen. Wala gid tay katungod nga magbisyo-bisyo ta para mudaot sa tong lawas. Kay normal na rin sa Ginoo ang atohang kinabuhi. No? Wala tay katungod nga magbilar-bilar tungod sa cellphone, no? Salamat ko ron. Salamat ko mga igsoon kay di na kayo mabilar, no? Alas 9 makatulog na gid mi or makahulog na gid mi, no? Wala tay katungod nga mobilar-bilar para sa tuhang mga wants and needs sa tuhang mga ginatan-aw, no? Aron madaot atong lawas. Napaba mo diha. Amen. Wala kay katungod diha nga pagpainit-init lang tuyo diha para itong yung lawas or something like that or basta wala kay katungod nga mo guba sa imong lawas. No? So karon katong may mga bisyo undangan nato. Bisyo sa inom, sigarilyo, bisyo sa internet, no? Usa na mga daot mo. Actually, muna yung usa sa gi-research karon sa statistics nga gagukod na ang gluttony ug ang kadaot sa utok, no? Kay mo na nang duman gid nga makamatay sa tawo ang pagkaon. No, napamo diha. Mga gina-intake na to, no? Ikaduha is ang ka-addict sa internet, no? Kidaghan na kayo lang mga tawo nga daot og mga brains, no? Or daot ng mga lawas tungod sa pagbilar-bilar o sa pagkuhan sa internet, no? Daghan kay mga tawo nga nanganiwag tungod sa internet, no? Siguro dalan di tangkog madaan dalan di. Dili daw. Wala na to lagi ko, no? Basta wala tay katungod mga igsuonan, no? Nga mubuhat anak nga maong nga mga buluhaton, no? Anak nga mga bisyo ang madaot itong lawas. Kaya laman sa Ginoo nito ang mga lawas, no? Kung ito na makaingon mo nga, namatay ito si Tampulano kay Siyuso mong kayo. Kuha sa Ginoo, kay wala na ganahin ang Ginoo nagtanaw sa ilang kinabuhi. Wala na ganahin ang Ginoo nagtanaw sa ilang lawas. Kung kay giusik-usik ka na iyahan na lawas. Matayin ito mga isuon, no? Ownership belongs to God, no? Ang tag-iyas tanan, ang Ginoo. Okay? But stewardship belongs to us. Okay? Ang pag-atiman, ang pag-manage, para lang nato, no? Wala naging diha sa verse nga, wala naging diha sa verse nga, let us make man in our own image or in our image after our likeness, and let them be the owner. Di ba? Wala. Ang gingon diha, let them have dominion. Makakontrol lang, makamanage lang, pero dili kita mo tag-iya ni anak. So, ownership belongs to God and stewardship belongs to us. Okay? Everything we have
is on loan from the Lord. No, from the Lord. No? So, kinulaman, utang na to sa Ginoo. Napapa mo diha. Amen. Ato ingon nga, utangan mo di ka. Ngayon dapat, utangan mo di ka sa Ginoo. Tangan din kasi. Parihata. Kinulaman, di mo imong kinabuhi sa Ginoo. Tanan nga naan mo, giutang na nimo sa Ginoo, gihulam na nimo sa Ginoo. Napapa mo diha. Amen. Okay? So, kinahanglan na to nga bayaran ng Ginoo sa tuhang gipang kulam, labi na sa tuhang nga kinabuhi. And that's why, pinaka-purpose na to karong adlaw, naa diri karon pamaagi sa pagbayad na to sa gipahulam sa Ginoo sa tuhang mga tags-tags sa mga kinabuhi. Okay. Unsa mga principles, no, of stewardship atong unahon daan pagsabot nga ang Ginoo ang tag-iya sa tanan. Okay? So, God is the owner of everything. We are only stewards. Okay, so point number 1, God owns everything. No? God created and owns everything. Gibuhat niya ang tanang mga butang o siya may tag-iya anak. No? Gibuhat lang sa Ginoo ang kalibutan aron later on ang tao na ay magamit sa pag-worship niya sa Ginoo. No? So, kaalay magamit, no? Pero dili kita may tag-iya sa tanan nato nga mga makita. Okay, in Genesis chapter 1 verse 1, pinakon your verse atong masahon. In the beginning, Genesis 1:1, everybody say. in the beginning, God created the heavens and earth. Nagpasabot ta mga kaigsuonan nga sa sinundanan gibuhat niya ang tanang mga butang. No? Dili para tag-iyahon or ang kulon sa mga tawo kun dili. Gibuhat niya ang tanang mga butang, ang langit ug ang yuta. Aron iyahan ang kunon, no, o magamit sa tawo sa pag-worship sa tawo ngadto sa Ginoo. Ang giingon nato nga magamit meaning not own pero useful. Napako mo diha. Amen. Okay. In Psalm chapter 24 verse 1, tatohan gibasa na kanina, ang tibuok kalibutan nga gihimo sa Ginoo sa sinugdanan pa lang mga igsuon, siya may tag-iyana, no? Ang tanan nga gipangbutang niya diha, siya may tag-iyana. Ug wala tay labot or wala tay panag-iya. We are not the rightful owner but ang Ginoo. Okay, God is not just creator but He is the rightful owner. All resources, time, talent, and treasure ultimately gikan gina siya sa Ginoo. Okay? Kung sa'yo na mo karon, gikan na siya sa Ginoo na magtagyan na mga igsuon mao ang Ginoo. May dugay-dugay wala tong introduction. Ato ito na yun. Okay? So, in Genesis chapter 1 verse 1, God made everything, no? Created everything. He owns it. O nothing we have or bread, money, our abilities is not ours. We're simply is entrusted in. Baka magaling na pwede na yung kinakuha ko sa Ginoo ang mong kinabuhi. No? Kung hindi na siya ganahan na ipahulang sa imuha ang mong kinabuhi, kuha ko na niya. No? Bisa kung saan mong camping, no? Ang atong gininhawa, ang atong kwarta, pwede na kuha ko sa Ginoo. No? Ang atong mga abilidad, pwede na kuha ko sa Ginoo. No? Pwede ko karon maingay ko mo gitar, pero hindi abot sa panahon kung hindi na ganahan ng Ginoo mo paggamit sa mga abilidad, kuhaan din ka mo. No? This is me. Ikaw kahit kay ka karon, hindi abot sa panahon, makalimot na ka sa imuhang mga gipang mga kaalam nga entrusted nimo sa imuha, no? Because He is the rightful owner, no? Wapa ka kay karon, no? Mamot ang panahon, mamaot ka, maot sa Ginoo ka, kagwapa ang iyatag sa imuha, no? Isa ra na ka disgrasyahan, no? Wala tanan, wala gingo nila, no? So, we are simply entrusted ana nga mao nga mga butanga. Napakabuliha. Amen. Okay? So, ang imuhang asawa, imong bana, dili ka may tagyana, ang Ginoo may tagya, no? Isaligan lang ka sa Ginoo aron mumaymay, mupainomdom, umudasig niya sa pagsimba sa Ginoo, no? Pero dili ikaw may tagya sa imong bana, no? Ang uban naman sa mga nagbabatan ko, mga progressive kayo, no? Mga dili pagali
kasado, mura na og naianak ulo kumuok, no? Grabe ka. Mga hilaso, no? Grabe ka mga silusa, no? Something like that, no? Pero I tell you, bisan og minyo na mo, no? Na mo, kasado na mo. Dili pa ikaw may tagyasin mong banang sa mong asawa. Dili ang Ginoo, no? Ipahulam lang sa Ginoo sa imuha ka na imong banang imong asawa. Okay, padayon ta. Dili na ito lugay, mga ikaduha, yung principle, aron masabtan na ito, na ang Ginoo, mao ang tag-iya sa tanang mga butang, o kita, we are managers. I-manage na ta, i-manage na ito itong time, no? I-manage na ito itong cellphone, i-manage na ito itong mga trabahoon, i-manage na ito ang tanan, yung mga daan na ito, no? Dili kay ang cellphone may mong manage na ito, laro mo niya, no? Mahinumduman din ako, no? Sugod, ganaan ni cellphone sa akong asawa, no? Ako cellphone yun. Ang cellphone may manage na ko, no? Ang cellphone mo lang, tudlo na ko nga. Pero alas 8, tama na alas 9, maglula ka, no? Hatod makahuman ka upgrade, no? Makahuman ka upanya kanan, atat niya kanan, human na yun, no? Kaya pagka, nakatudula kasi ko sa una, class of clans, tama yung mga upgrade, mata kay alas 3, no? Okay, mag-upgrade ka, no? Kaya na ba? Naka-experience ko na sa unang panahon sa Bible School nga, matahan din ang mga dula, no? Or matahan din ang mga chores niya, no? Para lang maka-update, maka-upgrade, something like that, no? Muna, ang cellphone may nag-manage na to. Ayaw tagutin nga, ang trabaho may mag-manage ni mo para mapakyas ka sa pag-alagad sa Ginoo. Kaya maabot din ang panahon, nakuha na ang trabaho, kuha na ang negosyo, kaya wala ka sa ganahin mo sa imuhang gibuhat, sa gisalig sa Ginoo sa imuhang kinabuhi. So we are managers, okay? In Proverbs chapter 3 verse 9, kung nga dire, okay? Wala dire. Ako masahon ng Genesis chapter, actually, gi-explain na ako na, no? That, we have dominion over the fish, no? I-manage na nato sila. Dili kita may ma-manage anak nila. Okay? Raho mo diha. Amen. Okay, lagi, ako giingon, dili ka ma-manage, or ikaw may ma-manage sa maong na trabaho, or sa aning tanan ng mga butang, kuhaan nila sa Ginoo. Okay? So, in 1 Corinthians chapter 4 verse 2, we are called to be faithful stewards, not a faithful owner. No? Required na to na mahimuta na faithful mga igsoon. Okay, so, ang tawag ay hatagan sa dominion, not ownership. So, muna yung pinaka-meaning or interpretation sa stewardship or piniyalan. Nakamuliha. Okay, so, tingnan na po nagutok yung tatag. Gibiyalan ka. No? Kapiyalan ng kahapon. Ang pagdasig sa Ginoo sa pagkapiniyalan sa imuha is a faithful stewards. Matinud-anon nga piniyalan sa Ginoo. Okay. So, sa atong gibasa, no, sa 1 Corinthians chapter 4 verse 2, i-emphasize na to na mga kaigsuunan, o i-emphasize ni Apostol Pablo nga mahimot na nga matinud-anon. O wala tagitawag sa pag-hoard or pag-waste or pag-usik sa tanan ng mga butang na niabot sa itong mga kinabuhi, but kinahanglan na gamiton nato ang tanan mga butang na niabot sa itong mga kinabuhi alang sa paghimaya o pagdahig sa itong buhi ng Diyos. So, unsay naari mo karon, gamitan na para sa paghimaya ni mo sa Ginoo, no? Kung magaling kay trabaho, gamitan na para mahimaya ni mong Ginoo. Okay? Gamitan na ang trabaho para maka-give back ka sa Ginoo sa girikuan niya sa imuha, no? Okay. So, kinahanglan dili na to usikan, kundi gamito na to para sa buluhaton sa Ginoo. Okay? So, a steward is entrusted to manage on behalf of the owner, no? Okay. Kita nga mga steward, mga igsoon, or kita nga mga piniyalan, gipiyalan lang ta para sa pag-manage sa tag-iya, no? Or sa owner, no? Or sa mga things nga
gi-entrust sa imo sa owner. Example, kanang mga manager sa bangko, no? Kanang mga manager, I believe, dili na sila mga tag-iya sa bangko, no? Igo lang sila mag-manage, no? Mag-oversee, mag-atiman, or magpa-upgrade sa sistema sa mga bangko, no? So, nga na, rapunta, okay, so on. Kita, gihimo lang tang mga manager, no? Gihimo lang tang mga faithful steward, aron ma-manage na to, ang tulo sa to mga kinabuhi. Time, talent, and your treasure. Okay, so, faithfulness in stewardship reflects our trustworthiness before God. Okay? Pag dili makita sa Ginoo sa imuha, ang sakto ni mga pag-manage or ang pinakamaayo or ang tanong nga pag-manage mga igsuon sa imuha nga mga things nga gihatag sa Ginoo sa imuha, kuhaan niya hindi kabot sa panahon. Okay, so ikatulo mga igsuon, di na pagdayon, stewardship is a form of worship or is worship. Okay? The way we manage our life, no, ang pamaagi sa pag-manage na to or pag-atima na to, no, sa atuhang kinabuhi, mag-reflect muna sa atuhang pag-simba sa Ginoo. Napa mo diha? Okay. Stewardship begins with the heart of worship. Okay. Proverbs chapter 3 verse 9. Naingon din mga kaigsunan. Honor the Lord with all your wealth and with all the first fruits of all your produce. Okay. Si King Solomon, who is the richest and pinaka-wisest man ever lived, no? Nagpahinumdum siya sa mga tao nga in everything, kinahanglan madayig na to ang Ginoo, ma-acknowledge na to ang Ginoo, ma-honor na to siya mo'y atohang ma-commend o ma-recommend, no? Sa atong tanan nga mga kadato, no? Atong tanan nga mga ari-arian, no? And with all the first fruits of all your produce. Okay? So, gidasig ta, no? Every time nga natin mga first fruits, atohang ibalik sa Ginoo. Okay? So, muna pamaagi na to sa pag-honor and that's the very form of worship. Okay. Romans chapter 12 verse 1, common kaya siya ng passage mga kaigsunan. Na yun siya dito, I appeal to you, okay, brothers, by the mercies of God, to present your bodies a living sacrifice. Okay. And I tell you, usa na siya ka stewardship mga kaigsuon. Usa na siya ka pamaagi sa pagpakita di mo nga ikaw tinuod nga piniyalan sa Ginoo. Napang mo diha. Hinay mo dapat ay napaglit sunod, oy. Ay napagpalingkit sunod, no? Ay napagpaunahin. Okay. So, sakto kayo, no? Tungod kay mayroon ang Ginoo ay present mo ay mohang body as a living sacrifice. Mag-sacrifice kag pila ka oras, no? Mag-sacrifice kita kada adlaw sa atuhang trabaho, no? Sa atuhang negosyo, mag-sacrifice kita kada adlaw sa eskwelahan, no? Walay rason nga dili ta mag-sacrifice para sa Ginoo, no? Ang atong mindset kasi as Christian, no, okay, wala naman to sa unang panahon ba nga pag mapapya sila, hukman sila sa Ginoo dritso, no? Pamatyon sila pinaagi sa halas, di ba? Sa Exodus, hukman sila sa Ginoo sa numbers nga gikonsume sa pestilence and plagues, no? Pero karon mga kaigsuonan, tungod lagi kay gigugma tas Ginoo, gihatag niya iyang pinakadabe sa tuwa ay pamaagi sa tuwa nga kalawasan is only by faith and not by works. Magsalig ta. Kapamaw diha. Amen. Unya ang tinuod nga nakasabot sa stewardship or pagkapiniyalan, dili na magsalig sa pagpangalagad sa Ginoo. Wala pa rin nagsugod kay alas 11:45 pa. No? Wala pa ganiron sila. Di ba? Wala pa rin kay, lugi na sila, lugi kay mga worship leader, no? Wala pa na, no? Wala pa rin sila kay mukha pagkaligo, no? At ang mindset kasi, nagsaligta sa ilaha, no? Pero I tell you, ikaw, usa ka kapiniyalan, gipiyalan kasi mga kaugalingong kinabuhi.
the way na i-bless ka sa Ginoo, pinaagi sa imong pag-sacrifice sa imong body at sa imong life, no, as a living sacrifice. Pawatan mo na ko, naikigod na ako. Everybody say, holy and acceptable to God. Ready say, holy Holy and acceptable to God. to God. Kung sabihin nasabta ninyo na. Okay? Ang holy and acceptable to God, nagpasabot man na kung kinagmalik ka. Napapamamo niya. Nagpasabot pa ba na kanang holy and acceptable to God, magbuhat lang pagpakasala, pagpanglapas at tubangan sa Ginoo, okay sa Ginoo, no? Holy, acceptable lagi na sa Ginoo, no? Para Ginoo dili. He is a God of a high standard. Sorry. Kung taas magaling standard ay imong mga amo diri sa yuta, taas magaling standard imong mga maestra diri sa yuta, or taas magaling kag standard sa imong negosyo, pataas ni po na imong standard para sa Ginoo. Amen ba? Amen. Atong pataas na ito standard. Pag-ingon nga, magsugod tag alas 8:30, no? Alas 8:20 na natas simbahan. Napapa mo diha. Okay? Alas 8:30 magsugod. Paron, mag-inspiration paron, no? Kapag mag-Sunday school, para magsugod mag-Sunday school, gamit mo yung first paron, ito ako, magkakot na dito, no? Magkikay, something like that, no? Pero I tell you mga igsoon, pataas ang ato ang atohan nga mga standard para sa Ginoo, dili para sa tao. Okay? So, which is your spiritual worship. Okay? So, si Apostol Pablo mga igsoon, nag-remind ka na to that our whole life, ang tibuok na to ng mga kinabuhi, no? Ang tibuok na to kasing-kasing, ang tibuok na to ng mga kinabuhi, our acts of worship. Sorry. Stewardship isn't just about money. It's about our attitude. Okay? Ang pagkapiniyalan mga kaigsunan, hindi lang na sa kwarta. No? Mayat ang muhalad. Mas maayo kung mayat ang muhalad. Pero ang pangita sa Ginoo mga kaigsunan is maayo ang atohang attitude at ubangan sa iyahan. Dahil mga kaigsunan, akong i-connect ni sa Colossians chapter 3. No? Kung nakabalo mo sa verse, no, akong basahon ang Colossians chapter 3. No? Okay. Colossians 3. Nagiging siya 3. Subjections. Colossians chapter 3 verse 23. And whatsoever you do, okay? Stewardship, di ba? Do it heartily. Nag-remind niya po na sa stewardship. As to the Lord and not unto men. Nagpasapot ng worship. No? Tanan din na itong gibuhat mga kigsuonan. Tanan din na ito nga nakita or tanan na ito nga mga ginabuhat yun o ginaak. It is an act of worship na ito para sa Ginoo. Okay? So, i-remind niyo mong kaugalingon. Kung bisan kung sa imong buhaton or kung sa imong ginabuhat kayo, nakapahibaya pa rin sa Ginoo o wala. Okay? So, padayon na to. Verse 24, knowing that of the Lord, you shall receive the reward of the inheritance. Okay? For you serve the Lord Christ. But who does wrong shall receive for the wrong which he has done. And there is no respect of person. Diba? Makita na to. As we worship God, no? As we do the stewardship, no? Sa atong pagbuhat, sa stewardship or sa pagkapitiyalan, no? Madawat na to, o maangko na to ang inheritance diha kay Ginoong Kristo. Pero, pag dili na to, buhaton ang sakto, kung sa'yo maangko na to, we shall receive for the wrong which He has done. Madawat na to ang dili maayo, tungod sa tuhang ginabuhat. Okay, padayon ta mga kaigsuonan. Whatsoever we do it heartily as for the Lord. That's why stewardship is an act of worship. Stewardship is motivated by reverence and worship. Giving and managing our resources is part of how we honor God. Okay?
So mga igsuon, sa last part sa tuha kami mensahe, no? Ang pag-manage nimo sa pagtarong nimo og manage sa imong kaugalingon, sa imong time, sa imong talent, at sa imong treasure, no? Ang imong paghatag or pag-manage nimo sa imong paghatag or sa imong mga resources, pamangagid na ato nga commend for the honor ang ato nga buhi nga Dios. Ato mo diha. Amen. Hindi na pa rin tapat. Dahil yan, pinaagi sa imong paghatag. Okay? So, in conclusion, no? Conclusion na ta. Sinsya na, dugay yun kayo, no? In conclusion, mga kaigsuunan, stewardship is about recognizing the honor and acting accordingly. Ang pagkapinialan, kinahanglang i-recognize, ikaw nga pinialan, kinahanglang i-recognize mo ang tag-iya. Kinsay tag-iya sa tanan? Ang Ginoo. I-recognize ang Ginoo sa imong kinabuhi. I-recognize ang Ginoo sa imong trabaho. I-recognize ang Ginoo sa imong negosyo. I-recognize ang Ginoo sa imong pag-eskwela. I-recognize ang Ginoo sa tanan nga naa nimo karon. Every day, i-recognize ang Ginoo. Okay? Every day, ipahibalo sa Ginoo kung sa'y na hitabo sa imong kinabuhi. Pilip, kabalo ng Ginoo na, pero gusto man yun ang Ginoo nga nakay constant na communication sa iya habang. So, maray pang maagi, masabta na to kung unsa ang maong pagkabinyalan. Let's ask ourselves honestly, okay? Sometimes, makita na to, ato ang mga resources nga kita mao ang tagiya. Pero ang Ginoo, dili kita tagiya, ang Ginoo ay tagiya niya. Okay? So, gihangyo na ko tanan sa pagpanindog. And, this is a call to action. Ito yung po ito ang mga ulo, ipiyong na ito ang mga mata. Ito mga igsoon. Padayon to sa pagpiyong sa tuwahang mga mata o pagpataas sa tuwahang mga tagsa-tagsa ng mga kamot. Gitawag ka sa Ginoo to commit and to use your deity, time, talent, and treasure for the glory of God. And the last challenge na to, karon mga igsoon, is that we need to be faithful. Matinud-anon, kaduha, we need to be generous. Manggihinatagon. Ulang ikatulong, we need to be worshipful. Mag-isimbaho na tubangan sa Ginoo. I tell you, church, ang Ginoo nakita niya imong kasing-kasing karon. Nakita sa Ginoo ang imong pagbati sa iya karon. Tinud-anay ba ang imong pagsimba? Nakita sa Ginoo karon igsuon. Kung ang imong pag-anhi diri sa simbahan, pinugsanay ba o dili? And I tell you, malipay siya igsuon. Kung gihimo nimo siya na seryoso or giseryoso nimo siya sa mga kinabuhi. Right now, gusto ang Ginoo nga pagadayon nimo siya. Gusto ang Ginoo nga simbahon nimo siya. O i-recommit nimo imong kaugalingon. Kahangtod may kinabuhi ka, magalagad ka sa Ginoo. Right now, atong awitan ng Ginoo. Hangtod may kinabuhi, hangtod may gusto, hangtod may gininhawa, sa nabil ko'y mayaon. Hangtod niya ka, Hangtod niya ka, sa kasing-kasing ko.
Bayawon ka ug alagaran. Atong ibayaw atong duha ka kamot mga igsoon. Hantod May kinabuhi. Hantod may kusog. Hangtod may kusog, hangtod may gininhawa, sa ngabil ko himayawon ka, hangtod niya ka, sa kasing-kasing ko. Bayawon ka. Bayawon ka ug alagaran ko. Bayawon ka. Bayawon ka ug alagaran ko. Kasi bayawon ka. Bayawon ka ug alagaran ko. Ginoo. Lord God in heaven, we glorify your name and we magnify your name. Right now, Ginoo, nakita niyo ba yung mga kanagan ka? Nakita niyo mo ilang mga tagsa-tag sa kakasing-kasing Ginoo. Nakita niyo mo ilang mga unahuna. E nakita niyo mo Ginoo, kung unsa sila kaseryoso diha sa imong buluhaton naman. And I pray nga ang makaigsuonan namo karon Ginoo, makabaton og tinud-anay nga commitment diha kanimo. Yes. That no matter what happened, ilahang tarungon, among tarungon pag-manage, tungod kay we are the stewards. Kami ang mga imuhang gipiyalan Ginoo sa tanan nga mga butang nga nakita namo sa among mga tagsa-tagsa kinabuhi. Busa Lord, as we continue, hiusaha kami, labi na Ginoo sa amuhang paghinumdum diha kay mga mahal. Lord, salamat sa imuhang mga pulong nga nag-remind sa amuha o nagtudlo sa amuha na we are the faithful steward, Father God. We glorify and magnify your name. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Yamin ang tanan sa pagpangingkod. So today is our first Sunday, no? Our Lord's Supper, our communion, no? Today is our communion, Lord's Supper, or Lord's Table. Okay? Ano yung kumirin? Okay? So, before na to, sugdan na ito mga Lord's Table, Lord's Supper, or communion, ang akong doctrinal statement sa itong communion is that the communion of the Lord's Supper as revealed through the Apostle Paul in 1 Corinthians chapter 11, verse 23 to 26 is for the members of the body of Christ to observe until they come. And yun rin, there is no place in the scripture where the Lord's Supper and water baptism is linked together either as ordinances or as a sacraments for the church. So dili ni sakramento sa itong simbahan nga kung dili ka kakalawat, no? Dili ka apil sa Lord's Supper or Lord's Table or Communion, di ka maluwas, no? Dili ni siya sacrament sa itong church for our salvation, no? But for the members of body, ato ni i-observa tungod kay pinaagi niini ato hang hinumduman ang iyahang kamatayon sa cross. Ihangin ako ang dala sa element. Itong idobo ato hang mga ulo mga igsoon, hindi yung ato hang mga mata. Let us pray, Lord God in heaven. Once again, we come to you and we thank you for this privilege and opportunity na maka-remember mi sa imuhang kamatayon dito sa cross. Lord, tuguti, as we receive this, makabaton sa kami, Ginoo, sa cleansing. And as we remember this, as we remember your death on that cross, himuon na mo kining lifestyle sa among mga kinabuhi. Aron Ginoo, adunay mga daghan pa ng mga tawo nga makahinumdom sa imong kamatayon dito sa cross. Kung mag-aangkon po sila, usap sila sa kaluwasan ng waybayan, kaya mong gitaganan natin kanila. Ganito lang lamang Ginoo, may sarayong salamatan sa ngalan ng Ginoong Kristo nga mong manluluwas. Amen.
Through the cross I am forever yours. For I receive of the Lord that which also I delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, took bread. Ito'y mataas ang element sa bread. And when he had given thanks, he broke it and said, Take, eat, this is my body which is broken for you. Do this in remembrance of me. Mag-ampo ta. Among nalito niya mahal, nalayon kay Ginoo sa way katapusan. Salamat Ginoo ining opportunity nga maka-remember mi sa imong buhi ng alan, maka-remember mi sa imong kamatayon. As well as Ginoo, as we partake this food, this element, ikaw Ginoo mag-sanctify niini, mag-hiusa ka namo, and we believe as we partake this food and this element, amo nga i-remember ang kamatayon ni Ginoo sa Kristo dito sa cross. Isalig ang tanan sa ngalan ni Jesus. Ang tawanan sa pagkaon. After the same manner, also he took the cup, ang mataas, ang element sa cup, mga isuon. When he had supped, saying, This cup is the New Testament in my blood. This do, as oft as you drink it, in remembrance of me. Magkaputan, Ginoong Diyos, dalayon ka sa may katapusan. Salamat Ginoo sa imong pagkamaayo. Amen, Father God. Salamat ini nga pribilehiyo nga among experiencehan karon. Lord, thank you. Ihatagan mi nimo Ginoo sa katungod nga maghinumdom sa imong kamatayon dito sa cross. And as we partake this cup, Father God, this element, this water, this wine, we believe that this symbolizes the New Testament of your blood. And as we partake this, we remember your death on that cross and your shedded blood. Nga mo naghatag ka na mo kalimpyuhan, naghatag ka na mo og paghugas o pagputik sa among matag sa mga kinabuhi. Saling ang tanan sa ngalan ni Jesus Kristo, among manluluwas. Pagtunganan sa pagpartik, ayun na. For as often as you eat this bread and drink this cup, you do show the Lord's death till he come. Wherefore, whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthy shall be guilty of the body and blood of the Lord. Ato, yan na tala sa pagpanindog, mag-ampo ta. Once again. Ginoong Diyos, nagkamhanan, i-acknowledge na mo yung pagkamaayo. Lord Jesus Christ, most especially, i-acknowledge na mo ang imuhang kamatayon dito sa cross 2,000 years ago. And i-acknowledge na mo ang imuhang grasya nga gitahan mo imong kaugalingon dito sa cross alang sa kapasayloan sa imong mga kasalanan o kalapasan. Ginoong Diyos, among i-acknowledge ka na o kamo kining gibuhat, kining nga mao nga commemoration, kining nga remembrance, amo kining gibuhat tungod kay kami imong mga anak o imong mga niluwas. Sa bagay, so una lang mo Ginoo nga nag-remember ni ini. I pray nga dili lang taman sa buhat, sa hunang-huna, ug sa pulong, na-remember sila diha kanimo Ginoo. Kung dili, mupadayon sa ilahang action dito sa gawas ang pag-remember nila sa imong kamatayon Ginoo. Lord, amo isalig diha kanimo tanan. Labi na ang imong pagpadalangin ka na mo. Maan ko na mo Ginoo ang provision,
spiritual, provision financial, provision physical, ang kaayuhan, ang kaayuhan na pagpanalangin ka na mo, mental, as well as ang protection, ang promotion, o gano'n po po, panahal ka na mo sa pagpadayon o sa pagpanalangin ng kalimutan. Saling na mo din kalimutan sa pangalan ng Diyos Kristo.